Hello, good evening mga friendship. Tatalakayin natin yung online games at saka yung ah, drugs, yung shabu. Alam niyo friendship, nang yun naman ang sa shabu, dagdag problema na naman 'yan. Yung kasi yung bawat pamilya tapos na-involved sa paggamit ng shabu, yung halimbawa yung father niya, mga kapatid nakatikim ng shabu, yun ang isang bagay na na napapahirap sa pamilya. Imbis ibili na lang ng ulam or pagkain, naibili na doon sa kanyang bisyo. Kaya yun dagdag problema sa pamilya natin, yung shabu. Yan ang malaking problema sa bayan natin. Imbis lumuluwag-luwag yung buhay natin, mas lalong bumibigat sa sa pamilya natin yung kahirapan, kasi natutokso yung mga di father, di pamilya, kapatid, mga more on mga lalaki yan. Oo, kung nakatikim yung pamilya mo ng shabu one time, nasasanay na yan sila, hindi na nila maalis na panay tikim ng tikim. Yun ang malaking problema, kasi isipin mo, sayang yung pera na pinangbili ng shabu, imbis pambili ng ulam, pagkain, pangbayad sa ilaw, pangbayad sa tubig, napunta doon sa paggamit ng shabu, dahil na-involve yung father, mga kapatid na lalaki. Yun, dagdag problema yun sa pamilya natin, kasi yung droga, yun ang dapat masugpo, yung droga na yan. Oo, kailangan kasi yung mga manufacturer na mga ng droga, gusto nilang sirain ang mga Pilipino, friendship. Oo, sisirain nila yung mga Pilipino para maangkin nila yung lugar na Pilipinas. Kaya yun ang anuhan natin, na iwasan natin na matukso tayo sa mga ganyang bagay. Kasi kung na-involve ang mga Pilipino sa mga droga, wala nang lalaban sa atin. Oo, para na tayo mga zombie. Oo, kung gagamit ng mga droga. Kasi parang yung pag gumamit ka ng droga, shabu, para kang zombie na yan. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Para ka naglalakad na walang destination. Oo, naglalakad ka na wala sa tamang pag-iisip, nababaliw, na siya, parang na siya, na parang nawala na sa sarili. Oo, naglalakad, ang isip nasa nakalutang. Oo, paano na yan? Di father, di pamilya natin, kawawa yung pamilya na iniwan niya dahil nababaliw na yung nababaliw talaga yung gumagamit ng ng shabu, droga. Nababaliw sila na yung kanilang utak na brainwash. Oo, ang nasa isip niya laging nagagamit para high ng high. Hindi na niya naisip yung na may pamilya pala siya. Tapos yun, nakalimutan na niya na na kung wala na siyang pera, gusto niya magnakaw, ibinta yung mga gamit nila, binibinta ang bahay,
binibinta ang mga kasangkapan sa bahay. Ganun ang drug addict. Oo. Binibinta ang mga gamit, magnakaw sa kapitbahay para makatikim. Ganun yun. Yun ang malaking problema sa atin ngayon, mga Pilipino. Dahil sisirain tayo ng ibang mga ibang national. Nagmanufacture sila ng shabu para masira ang mga Pilipino. Oo. Kaya nga dapat tayo mga Pilipino alerto tayo, hindi tayo basta-basta gamit ng ganyan kasi first time magamit, tuloy-tuloy na yan. Oo. Kailangan yung mga parents natin, anuhin natin mga friendship. Oo. Mga kapatid natin, mga friendship, kapatid nating babae, mga lalaki. Kailangan pangaralan natin. Oo, na wag gumamit ng mga ganyang bagay, mga droga. Dahil sisira sila. Tingnan mo yung mga gumagamit ng droga. Nandyan sila sa sa sidewalk, palaboy-laboy, parang zombie. Hindi na nila alam ang gagawin. Nag-antay na lang sila ng gusto nilang magnakaw, manghablot ng mga bag, mangpakit ng pera sa mga ibang tao. Ganon yung nagdudruga, mga friendship. Oo, nakakasira ng utak. Para kang zombie yan, oo. At saka mayroon din ngayon malaking problema, mga friendship, yung ating mga mga worker sa sa worker natin sa mga mall, sa mga supermarket, sa mga restaurant, sa mga karinderya, dyan sa public market, yung malaking problema yung online game na piso-piso. Uubos yung kanilang savings sa GCash. Sa GCash yan nagbabayad yung yung online game. Walang panalo dyan sa online games. Puro talo. Pinapanalo ka pero binabawi lang yan ng online games. Piso-piso lang yan pero nababankrupt yung yung nakakabankrupt ng yung savings sa GCash. Napansin ko yan mga friendship. Kasi umiikot ako sa mga mall, umiikot ako sa mga supermarket, umiikot ako sa mga mga empleyado sa mga restaurant. Binibintahan ko yan ng mga dried fish. Wala daw silang pera kasi natalo sila sa online game piso-piso. Oh, malaking problema yung friendship, yung online game. Oo. Lahat ng mga empleyado natin na na-involved sila sa mga online games. Tingnan mo, wala silang pangbayad sa renta nila sa boarding house na ubos sa online game. Oo. Mismo pagkain nila, pananghalian, hapunan, wala silang ganun. Yung mga nagtatrabaho sa supermarket, malaki-laki na yung sweldo nila. Natatalo sa online game. Kaya mga friendship, iwasan mo, pangaralan mo yung mga kapatid mo, kung mayroon ka mga kapatid na pati ang mga niyan, mga empleyado ng mga mga sa government na humali doon sa online game na piso-piso. Oo, yun ang malaking problema ngayon. Nadagdag problema sa ating mga Pilipino yan. Yung online game, tapos yung shabu na nagkalat dito sa ating sa Pilipinas. Yun ang malaking problema ngayon. Nadagdag sa ating kahit anong sikap natin natin mga Pilipino, na apektuhan tayo sa ating mga kamag-anak na na-involve sa drugs, sa online game. Oo, naubusan sila ng pangbayad sa bahay. Imbis pangbayad sa bahay or suporta nila sa anak nila, wala, naubos sa GCash, pangbayad sa online game. Yan ang napansin ko, observation. Umiikot ako sa bawat
bawat ano yung mga lugar-lugar na ano within Metro Manila, kasi ano talaga ang ano ko, nagbibenta ko ng mga dried fish sa mga salesman, mga ano empleyado, para nakakuha ako sa kanilang mga ano, mga sagot nila na talo sila sa online games. Oo. Maraming salamat sa inyo ha, mga friendship. Ito yun ang anuhin natin, yung malaking problema ng mga Pilipino natin. Oo, tayo. Paano na tayo makapag risk back nito kung mayroong ano, yung mga kalaban natin na mga ano, mga gustong umangkin sa ating lugar, na wala nang napipili wala nang natira na ano, na mga matinong Pilipino dahil na-involved sa online game, sa droga. O paano yan, para mga zombie na sila. Oo. Hala, gusto na nila magnakaw, gusto na nila kuha ng mga gamit dahil para sa mga sugal na yan. Oo, paano na yan, friendship? Oo. Siyempre, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na ano, gamitin natin yung isip natin at saka utak natin na gumawa tayo ng kabutihan. O, yung iba natukso sa mga ganiyang bagay, paano na nila suportahan yung kanilang pamilya? Oo, yun ang kinakatakutan ko talaga. Oo, babay na friendship ha, babay na sa inyo. Tinatalakay ko sa inyo kasi para tayo mapapabuti. Oo. Bye-bye, friendship. Ingat kayong lahat. Sana pagsabihan niyo yung mga kamag-anak mo na mga ganyan, na i-stop na nila yung mga ganyang bagay, mga gawain na ganyan. Thank you.